Tayo po muli ay nasa oras ng ating sulyap sa katotohanan na nananalig at naniniwalang ang matatag na pamilya, pundasyon ay Biblia. Tayo ay nasa ikasyam na linggo ng ating pag-aaral at ako'y lubusang nagagalak, natutuwa na marami ang pinagpapala, mga kaibigan at mga nakikinig at nag-aaral ng ating programa dito at sa ibayong dagat, na nagiging pagpapala sa kanila ang ating payak at maikling pag-aaral. Tayo pong muli ay hihingi ng patnubay sa pamamagitan ng panalangin bago po tayo pumalaot sa ating pag-aaral. Mapagpalang Ama na nasa langit, salamat po sa karunungan na inyong igagawan. Salamat sa kaisipan at mga ideya na aming mababasa sa inyong salita. Magdala nawa ito ng mga prinsipyo na magbibigay sa amin ng paninindigang mamuhay na may kabanalan. Ingatan po ninyo ang bawat isang kasama namin, mga sambahayan, mga lalaki at babaeng nagbabasa, nag-aaral ng inyong salita. Igawad po ninyo ang inyong pagpapala ngayon at magpakailanman, kalakip ang kapatawaran ng aming mga nagagawang kasalanan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang ating pong mga talata na dapat basahin, tunghayan sa linggong ito
ay masusumpungan sa Juan 1:4, Juan 10:10, Juan 1:12 at 13, Juan 6:61 hanggang 68, ang bilang 13:23 hanggang 33, at ang Mateo 4:1 hanggang 4. Ang mga talatang ito ay mahalaga sapagkat ito ang sentro ng ating mga pagtalakay, lalong-lalo na sa tagpo na ating pinag-aaralan sa Ebanghelyo ni Juan ngayong linggo. Ang ating pong susing talata ay masusumpungan sa Juan 14, ang talata ay 6. Ito'y napakahalagang talata. 14:6. Sinabi niya sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man na hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Sinong nagsasalita? Ang ating Panginoong Jesus. Sino? Jesus po ang ginamit dito, hindi Kristo. Jesus sapagkat ito yung pangalan niya nang siya'y nagkatawang tao, nang ibig sabihin ililigtas ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Siya ang umangkin na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa kanyang Ama, walang makakapagbalik ng karelasyon nasira dahil sa kasalanan, kundi siya lamang. Siya ang tunay na solusyon sa problema ng kasalanan. Ang tema na "Ako nga, I am" ay isang sinulid na mula sa chapter 1 hanggang sa huling kapitulo ay bumabaybay at nag-uugnay ng mga narito. Ang ating talata ngayong linggo na sauluhin, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay", ay isa dito. Sinabi rin niya, "Ako ang liwanag ng buhay. Ako ang tinapay ng buhay. Ako ang pintuan ng tupa. Ako ang mabuting pastol. Ako ang tunay na puno ng ubas." Ngayong linggo ay pagpapatuloy natin ang pahayag ng Diyos na ibinigay kay Juan. Titingnan din natin, more fully explore yung other side. Despite powerful evidences na si Jesus ang Mesiyas, marami pa rin ang nagre-reject sa Kanya. Ating pag-aaralan sa ating sandaling ito ang dalawang kadahilanan. Una, to avoid the same mistakes. Bakit tayo nag-aaral dito? Para wag nating ulitin yung mga kamali ang nagawa nila kahit ng mga alagad at ng mga religious leaders. At ikalawa, to consider how we might be able to reach out to those in danger making the same mistakes. Ating abutin yung mga taong pwede nilang ulitin din ang kamaliang ito na wag na nilang gawin, bagkos manampalataya at manatiling nagtatapat sa Panginoon. In Him was life. Sa Kanya ay buhay. Sa Juan 1:1 ay napakaliwanag na ang sabi doon sa talata kapitulo 1 talatang 4. Tantanin po natin. Ganito po ang sinasabi. "Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao." Ito yung reference kung sino siya. Ito po yung divine life. Hindi po ito yung buhay ng ordinaryong tao. Kung na kay Kristo ang buhay, hindi ito yung buhay na pwedeng mawala pagka ikaw ay pinaslang, kapag ikay nagkasakit. Hindi po. Ito yung buhay na divine life. Pansinin po natin ito. Dahil siya ay divine. Underived, eternal self-existence. Because He has life within Himself. He can lay down His life and take it again. John 10:17. And because He has life within, He can give life to whom He wills. Ayan, napakagandang mga pangusap. Ang terminolohiyang life sa Griego ay zoe. It appears 36 times in the Gospel of John. 25% of the uses of the New Testament in John 1:4 and 5 besides referring to the source of life, ang pinagmumula ng buhay ng planeta, the word is always linked to salvation. Laging nakaugnay sa kaligtasan ang salitang zoe. So, siya yung buhay, siya yung kaligtasan. Throughout the rest of John, ang ideyang itong zoe is most often expressed as an everlasting
life. Paano ka magkakaroon ng everlasting life kung hindi ka divine na dapat everlasting din ang isa sa nature at attribute ng pagka-Diyos? Ang pangako ng kaligtasan, John 3:15, John 4:14 and 36. Thus, the one who gave life at creation is the same one who brings salvation, eternal life to a lost world. Napakagandang katotohanan. Why did Jesus come to this earth? John 1:29. Pansinin po natin ang sabi sa talatang 29. Kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanyang sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang tanong ay, bakit siya naparito? Para mag-alis ng kasalanan sa pamamagitan ng pagbububo ng kanyang dugo. Because without remission, without the shedding of blood, there is no remission of sin. Kagaya sa John 3, pansinin natin ang sabi dito, 14 and 15. Kung paano itinaas ni Moses sa ilang ang ahas, kailangan din namang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Just as the bronze serpent took the place of the Israelite who were beaten by snakes there in the wilderness, ganun din naman ang manampalataya at tumingin kay Jesus bilang siyang tagapagligtas na nabayubay doon sa krus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Many as received Him, sabi doon, to them gave He power to become children of God. John 1 verse 12. Christ came to reveal the Father, for no one has seen God at any time. The only begotten Son, who is the bosom of the Father. Now, pansinin natin ang mga salita ng buhay na walang hanggan. Dito po sa Juan, Kapitulo 6, ang talata ay 61 hanggang 66. Pansinin po natin ang mga talata. John 6, 61 to 66. Subalit si Jesus, palibhasay nalalaman niya na ang kanyang mga alagad ay nagbulungan tungkol dito, ay nagsalita sa kanila. Ito ba ay nakakatisod sa inyo? Kung nakita ninyong umaakyat ang anak ng tao na kinaroroonan niya ng una? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay at ang laman ay walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Subalit may ilan sa inyo na hindi sumasampalataya sapagkat nanalaman na ni Jesus buhat pa ng una kung sino-sino ang hindi sumasampalataya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Sinabi niya, dahil dito'y sinabi ko sa inyo, walang taong makakalapit sa akin malibang ipagkaloob sa Kanya ng Ama. Dahil dito'y marami sa Kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. Kaya't sinabi ni Jesus sa 12, ibig din ba ninyong umalis? Sumagot sa kanya si Simon Pedro, Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ay may mga salita ng buhay na walang hanggan. Narito ang napakabuting patotoo ni Pedro, nasa iyo ang mga salita ng buhay na walang hanggan. Eternal life ang nais ko pong inyong pansinin na kanino? Nasa ating Panginoong Hesus. Ang phraseology na eternal life appears in John 6 in the context of the feeding of the 5,000. Jesus says that He is the bread of life, meaning that His life, death, and resurrection are the source of eternal salvation. Ang pariralang everlasting life is occurring 17 times in the Gospel of John. This term does not refer to a spirit existence to become part of eternal being to some. Rather, it refers to a life-giving power that brings salvation and meaning to our existence. Hindi po ito yung tayo'y nag-exist in a spiritual realm, kundi yung eternal life, it is a life-giving power that brings salvation to people. Just as Jesus became flesh, so the resurrection of Jesus talks about taking place in time and space in a physical body like you and me. Isang pagbabago. Believing a new birth, yung ating paniniwala at ang bagong kapanganakan. Sa Juan 1:12
at 13. Pansinin po natin ang mga pangungusap na isinulat ni Juan. Subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya, na sumasampalataya sa Kanyang pangalan at sa Kanyang pinagkaloob nila ang karapatan na maging mga anak ng Diyos, na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Ano daw mga kapatid? Silang mga manampalataya ay tatawagin niyang ano? Mga anak ng Diyos. Pero hindi ito bunga ng laman at ng dugo, kundi sa pamagitan ng Espiritu na gumagawa sa ating mga buhay. Unang-una, we receive Him, that is, believe in Him. Unang-unang step na dapat nating makuha, manampalataya, magtiwala na Siya ang tagapagligtas, na Siya ang Panginoon, na Siya ay Diyos at hindi tao. Ang tao hindi makakapagligtas. Kung kaya kayo nagtatiwala kayo ng tagapagligtas ninyo'y tao lamang, kaibigan, ikay nagkakamali, walang pag-asa at walang kinabukasan ng ganyang pananampalataya. Ikalawa, He gives us authority of power to become His children. Binigyan tayo ng kapangyarihan na maging mga anak niya na lalaki at babae. Thus, there is human and divine aspect of becoming a Christian. We must act in belief, receive Him, and be open to the light. But He is the one who regenerates our heart. Siyang babago ng ating mga buhay. In fact, faith itself is a gift of God that comes by hearing His Word. Romans 10:17. Sabi ni Ellen White sa Fundamentals of Christian Education, page 433, in order to have true abiding faith in Christ, we must know Him as He is presented in the Word. Ulitin ko mga kapatid, in order para lalo nating makilala Siya at manatili ang ating pananampalataya kay Kristo, dapat makilala natin Siya bilang ipinahayag ng salita, ang salitang nasa banal na kasulatan. The Spirit operates upon the enlightening of the human mind, creates faith in God. Paano daw? Yung Espiritong nag-ooperate, nagbibigay ng liwanag sa ating mga kaisipan pagkatapos nating pag-aralan ng Kanyang salita, ay lilikha ng pananampalataya sa ating mga buhay galing sa Diyos. Those who believe or accept the Son as the Messiah receive everlasting life. John also emphasizes accepting or believing the word that Jesus spoke in John 5:24, 38, and 47. Gawain ng banal na Espiritu to bring conviction. John 16:7 and 8. Sa Romans 8:16, nais ko pong inyong pansinin, what principle about salvation is Jesus found in this passage? Roma 8:16. Narito po ang sabi, ang Espiritu'y mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Ano daw? Ang Espiritu ang nagpapatotoo. Siya yung nagbibigay ng katiyakan na ang Kristong sinampalatayanan natin ay siyang Kristong tagapagligtas, ang Kristong nabayubay doon sa krus. Sabi ni Ellen White, faith is the great blessing, the eyes that sees, the ears that hears. Ang pananampalataya, ang dakilang pagpapala, matang nakakakita at taingang nakakarinig. Ellen White, Heavenly Places 1:04. Ang humanistic approach ng pananampalataya says, ay nagsasabi na dapat mong makita, dapat mong maranasan. Subalit ang pananampalataya ay nagtitiwala, bagamat di natin nakita, di natin nakaulayaw. Pansinin natin ang isa pang bahagi. May mga ilan kung bakit kaya nire-reject, tinatanggihan ang source o yung pinagmumulan ng buhay. Some of the saddest account in the scriptures are in the book of John. The light shines in darkness, and the darkness did not comprehend it. The light was in the world, and the world was made through Him, and the world did not know Him. He came to His own, and His own did not receive Him. John 1:5, 10, and 11. The I Am was rejected by many of His own people. Marami ang tumanggi, marami ang nag-deny, marami ang hindi tumanggap sa Kristong liwanag at katotohanan. No wonder, sinabi ni Pablo sa Hebreo 10:35,
Do not cast away your confidence. Huwag niyong iwanan, tanggihan ang inyong pananampalataya at pananalig. As we have seen again and again, Christ was rejected because people did not accept His word. Ito ang susi, kaya marami ang hindi tumatanggap. Ayaw paniwalaan ang salita. Salita lang daw at gawa ng tao ang Biblia. Subalit nagkamali sila na ito'y pahayag ng Diyos at pinatnubayan ng banal na Espiritu. Sa tala ni Moses sa mga bilang 13, 23 hanggang 33 ay mayroong pagkakaiba ang dalawang report ng mga espiya na pinapunta doon sa Kanaan. Ano ang pagkakaiba ng dalawang ito at ihahambing natin sa kapanahunang ngayon na nagbibigay din ng mga pahayag at ng mga turo ng banal na kasulatan. Ang kasalanan ng mga Hebreyo when they were in Kadesh Barnea was to doubt the word of God. Ano raw? Ang pagdudahad, pag-alinlangan ang salita ng Diyos. God had asked them to go up and take the land. They came back with two reports. The majority gave a negative report. There are giants in the land, walk cities, weapons we have never seen before, and well-trained armies. Yun ang kanilang pinahayag. Subalit in contrast, yung dalawang nagbalik ay nagsabi, in the land of Egypt were little military experience, 10 spies voted no, wag na tayong magpatuloy. Based upon the overwhelming evidence from a human standpoint, 2 spies voted yes, let's proceed. The overwhelming power of faith and the word in the word of God. Now, merong mga paghatol o condemnation. Dito sa tala ni Juan, Kapitulo 3, 18 hanggang 21. Pansinin po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Dito sa Juan 3, 18 hanggang 21. Ang sumasampalataya sa Kanya hindi hinahatulan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw ng sanlibutan at inibig pa ang mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat ang kanilang mga gawa ay masasama. Sapagkat ang bawat isa sa gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw, upang ang kanyang mga gawa ay huwag malantad. Subalit ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malinaw na mahayag na ang kanyang mga gawa ay naaayon sa Diyos. Napakagandang mga pangungusap mula. Why do people come into judgment? Bakit ang mga tao dun sa ating binasa? Sapagkat hindi sila sumasampalataya. Ang kawalan ng pananampalataya ang magdadala sa atin ng, bakit? Sabi dun sa last verse po ng Kapitulo 14 ng Roma, yung huling talata, anything that is not of faith is sin. Ang ibig sabihin, pag wala kang pananampalataya, nagkakasala ka sa lahat ng bahagi ng buhay. Hindi lang sa relihiyon, kundi lahat ng aspect. May pananampalataya sa pamilya, sa gobyerno, sa sambayan, sa asawa, sa mga anak. Lahat ng ating ginagawa must be regulated by what we call faith in God. The rejection of Jesus Christ, the light of the world, leaves us open to doubt and to the temptations of the evil. It is to turn from light to darkness. Eve was given light on how to relate the tree in the Garden of Eden. Satan tempted her to bring the light into question. She tested God's word by reasoning that God is love, would not destroy the creatures He had created, and her husband chose the same path. Sa Mateo 4, 1 hanggang 4, narito po yung ating nais pansinin. Sa Mateo 4, ito yung tagpo ng tukso, ng tuksohin ng ating Panginoon doon sa ilang ng diablo. Pagkatapos ito, si Jesus ay dinala ng Espiritu Santo sa ilang upang tuksohin ng diablo. Siya ay 40 araw at 40 gabing nag-ayuno. Pagkatapos ay nagutom siya. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang mga batong ito'y maging tinapay. Ngunit siya ay sumagot, sinabi
nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Paano nilabanan ni Jesus ang pandaraya ng diablo? Ginamit niya ang salita ng Diyos. Ang diablo ay marunong ding gumamit ng mga salita, mga galing sa Biblia. Kaya nga't huwag tayong magtataka na marami ang mga relihiyon, sapagkat gagamitin ng diablo ang mga relihiyon, gagamit ng mga salita at mga pagtuturo na mali. Maling interpretation, maling pag-quote, maling paraan ng interpretation at pagkakilala sa tinuturo ng Biblia because of their eisegesis, tawag natin, paglalagay ng meaning, hindi yung paglalabas ng meaning mula sa salita ng Diyos. Christ had his disposal the same humanistic thought used by Adam and Eve. Subalit, papansinin natin, he answered with the Word of God. He operated on the level of heavenly things rather than earthly patterns of thought. How easily he could have rationalized his way to a wrong decision, which so many people, even people of faith, often do. Sa ating pagwawakas ay sagutin natin ang dalawang katanungan for life application. Una, what are the key differences in many decisions on a human worldly level versus making decisions on the basis of divine revelation? Ano ang mga pagkakaiba na tayo'y gumagawa ng mga pagpapasya based on human and worldly level, hindi sa magitan ng divine revelation? Ano ang pagkakaiba? Kung ito'y galing sa Panginoon, hindi po tayo magkakamali. Kung ang batayan natin ay ang salita ng Diyos, walang kamalian kung susunod tayo sa mga prinsipyo ng Biblia. Pero kung mere opinion lamang ng tao at yung pressure ng karamihan, maliligaw tayo at tayo'y magkakaroon ng mga maling daan na ating lalakaran. Ang ikalawang katanungan is, how do such things as logic and reason fit with understanding the Word of God? Paano natin ilalagay yung lohika at yung pagrarason na makafit, na maunawaan ang salita ng Diyos? Remember, ang Biblia ay mas mataas kaysa sa atin. Ang reason ay dapat ay subservient. Ang ibig sabihin, mas mababa ang ating pagrarason, ang ating edukasyon, mas mababa kaysa sa salita ng Diyos. We should depend more on the Word of God at ang mga halimbawang naroroon. What logical and rational reason do we have for coming in faith? How do such thing as a fulfillment of prophecy? 1. Ano daw? Exist God and the truth of the plan of salvation. Paano natin makikita ang mga hula na nagpapatotoo na ang Biblia ay totoo, na ang mga katuparan nito Jesus ay tunay na naganap sa kanyang buhay? Paano? Napakasimple lamang. Manampalataya tayo. Yung ating pananampalataya ang mag-uugnay ng kanyang salita ay naganap, natupad sa kabuhayan at mga nangyari sa ating Panginoong Hesus. Opo, tunay na ang banal na kasulatan, lalong-lalo na ang mga hula sa lumang tipan, ay nagpatotoo na dapat natin itong sampalatayanan at magtiwala tayo sa Kanya. Magtiwala tayong ang Diyos ay hindi nagkukulang. Gagabayan niya tayo sa lahat ng daan ng ating tatahakin. Makakarinig muli tayo ng isang tanging bilang sa ating pagwawakas. When I think of
Jesus rescued me. I'm so glad He rescued me. I'll never be the same. Opo, ang Diyos ay mabuti. Hindi niya tayo iniiwanan, hindi niya tayo pinababayaan. Ang kanyang salita, ang ating patnubay, gabay natin, ilawan sa ating mga daraanan. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Ama na nasa langit, napakatamis ang magtiwala sa inyo. Napakabuti na kayo'y makasama namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay at sa araw-araw na pag-aaral ng inyong salita. Gabayan po ninyo ang bawat isa ng inyong banal na Espiritu. Magkaroon kami ng mga pagdidesisyon na tama sangayon sa inyong salita at prinsipyo ng banal na kasulatan. Huwag nawa kaming masinsay, maligaw sa pagpapahayag nito at pagsasakabuhayan nito sa araw-araw sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa inyo na nakasama namin sa linggong ito. Nawa ang Diyos ang pumatnubay at maggabay sa atin sa mga darating na araw ng ating mga buhay. Maraming pong salamat sa inyong lahat.